Okay, yan. Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kanina kasi napanood ko kanina yung interview ni Coco Pimentel. Hindi ko na masyadong hindi ko na na-save. Pero sabi ni Coco Pimentel, hindi daw siya magbibigay ng transcript sa ICC. Ano ba? I-play ba natin? Alam ko may video ko dito eh. Hindi ko lang siya naisama eh. Pero sinabi talaga ni Coco Pimentel yon. Hindi daw po siya magbibigay ng transcript sa ICC. So ang gusto ni Coco Pimentel, manghingi tayo kahit daw sino. Manghingi daw tayo ng transcript nung Senate hearing nga po ni Coco Pimentel na nandun si Digong at ibibigay naman daw po nila. So parang ang gustong palabasin dito ni Coco Pimentel, hindi kami magbibigay. So manghingi kayo magbigay sa ICC. Parang ganon. Di ba? So parang ganon ang gustong palabasin ni Coco Pimentel, na which is para sa akin, okay, fair enough. Okay lang yan. Yun nga lang mga kababayan, no? Nagsalita itong si Trillanes kanina. Okay. And actually may update tayo sa ICC. Talagang sinabi ng ICC na naka-monitor talaga sila. Okay. So sabi dito ni Trillanes, no, this is from abogado.com. Okay, Senate hearing transcript of Duterte testimony sent to ICC. Says Trillanes. O nga, no, baka may copy si Trillanes, no? Baka pwede tayo makahingi. So ito yung sinabi ni Trillanes kanina. Okay. Antonio Sani Trillanes, no, na-transmit na po ngayon sa ICC ang transcript ng Senate hearing kung saan maraming inamin si Evil Dudes. May bagong tawag si Sentry, no? Evil Dudes tungkol sa EGK. The pertinent Quadcom transcript were transmitted early on and all were duly received. Lahat ng ito ay magagamit sa trial later on. Okay. So actually mga kababayan, no, yung sinasabi natin dito, kahit hindi naman siguro tayo magbigay, well, kung magbibigay tayo, maganda. Maganda yon. Pero kahit hindi naman tayo kasi magbigay ng transcript sa ICC, nakamonitor naman po kasi talaga sila. And actually mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Imbis po na makabuti, itong ginawa nga po ni Digong, na pagsalita nga po sa Senate hearing, napasama pa lalo. Napasama pa siya lalo dito. Kasi ang dami niyang admittance doon. At lahat po ng admittance niya na yun, mga kababayan, dahil nga po ang Pilipinas po ay under investigation po ng ICC, nakamonitor po sila sa atin. Nakamonitor yan mga kababayan. Sigurado po yan. Kung nandiyan si Kuya Inaro, agree sa akin yan. At syempre may statement yung ICC dito eh. Di ba? So ito mga kababayan, no, and actually ito nakita ko to sa Newswatch. Last tip din tong balita na to, no. Sabi dito, ICC following developments in PH over drug war investigation. So base po sa Newswatch, no, na nag-ano talaga na naka-monitor po talaga yung ICC. So ito yung video. Meron silang video dito, meron silang report dito eh. Sige. Kinumpirma ng International Criminal Court o ICC na minomonitor nila ang congressional hearings sa war on drugs ng Duterte administration. Ipinadala ng ICC ang pahayag nito sa Newswatch Plus sa gitna ng back-to-back investigations ng Kamara at Senado na dinaluhan pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC, patuloy ang investigasyon ng Office of the Prosecutor nito sa war on drugs na nagmula pa noong November 2011 hanggang March 2019. Ang investigasyon ng ICC ay nagmumula sa quote, wide range of sources mula international partners, civil society, open source information at direktang pagkuha ng ebidensya mula sa mga testigo at interviews. Dagdag pa ng ICC, binabantayan nito ang development sa Pilipinas pagdating sa posibleng papel ng mga nagaganap na investigasyon. Hindi na nagbigay ng komento ang ICC sa ibang bahagi ng investigasyon nito sa war on drugs dahil sa confidentiality ng issue at para maprotektahan ang integridad ng investigasyon. Sabi ng Newswatch yan, di ba? Sabi ni Kuya Inaro, public hearing yon, ini-record lang yon, gawan ng transcript, corroborating evidence sa marami nang lumabas, di ba? So, ngayon mga kababayan, no? So, ang tanong dito, totoo ba talagang naka-monitor ang ICC? So, puntahan natin yung status ng kaso ng Pilipinas sa ICC. Tingnan natin kung anong meron dito.
ito. Nakuha ko to sa ICC website mismo eh. Yan. Yan ha, baka sabihin nyo naman, dinoktor ko yan ha. Galing ICC yan ha. So nasa article talaga tayo, nasa website po ang Pilipinas ng ICC. Information for Victims, Republic of the Philippines. The situation in the Philippines. Yan. Meron talaga. Oh. So ngayon, tingnan nyo to ha. So andito na lahat eh. So Inaro magaling magpaliwanag dito eh. So sabi dito no. Okay, sabi dito ng ICC ah. On 24th May of 2021, the prosecutor of the International Criminal Court requested authorization from pre-trial chamber. 'Di ba? So iba kasi yung prosecutor, ibang department 'yon, parang ganun lumalabas. Iba rin po yung pre-trial chamber. Okay? To initiate the investigation into crimes allegedly committed on the territory of the Philippines between November 1, 2011 and 2 March and nakalagay dito and 16 of March 2019 in the context of the government of the Philippine War on Drugs campaign. So tama, ayun din po sinabi ng Newswatch kanina, from November 2011 to March 2019. So actually mga kababayan, no, sabi kanina ni Cristina Conti, palagi niya sinasabi yan eh, na yung arrest warrant daw po talaga ay lalabas na po this year. Sabi niya yon. Okay. So ngayon, sa tingin ko, mas lalong magkakaroon to ng credibility, itong sinasabi nga po nila na parte na po yung arrest warrant po ni Digong, kasi kumpleto na po yung kumpleto na po eh. Kumpleto na lahat. So merong conspiracy. May pakikipagsabuhatan. 'Di ba? So andun si Duterte, andun si Leonardo, andun si Bato de la Rosa, andun si Bongo, tsaka si Muking. 'Di ba? Merong conspiracy na. So pasok na 'yon. At ang malupit dito mga kababayan, may admittance. May admittance na si Digong na totoong tinolerate niya po talaga yung war on drugs. And then merong additional na witness. Si Rina Garma na merong reward system. At ang pinakamalupit mga kababayan, merong biktima. So kung titinan po natin no, kung gaano nakakompleto yung kaso na hinahanap po ng ebidensya ng prosecutor po ng ICC, andito na po lahat. 'Di ba? Yan ang problema sa mga daldal ng daldal sa ICC. Hindi man lang nabisita ang website ng ICC. Walang nabasa kahit isang dokumento. Totoo yan, 'di ba? Actually, Kuya Inaro, hindi lang naman yung dokumento ng ICC na binabasa natin eh. Pati yung mga court decision po ng Supreme Court, sinasabi po talaga na meron jurisdiction po talaga yung ICC sa Pilipinas from 2011 to 2019. Meron sinabi yung Supreme Court niyan. Oh. So ito mga kababayan, no? So sabi pa dito, ito galing ICC to on September 15, 2021, PTC, no? Prosecutor of the International Criminal Court, no? Okay. The prosecutor authorized the investigation in reaching his decision. The judges also took into account the victims' representation introduced on behalf of approximately 1,530 individual victims. So ito po yung hawak ng ICC ngayon. 1,530 po na biktima. At 1,050 po na pamilya. Ayan nakalagay sa ICC to. Oh. Tapos sabi pa dito, who overwhelmingly supported the opening of the investigation. So 2021 ito. Oh. So ngayon, hanggang ngayon mga kababayan, yung status ng Pilipinas sa ICC, nasa website pa rin po nila. Tapos on November 18, 2021, the ICC prosecutor, PTC, that the Republic of the Philippines requested, pursuant to Article 18 of Rome Statute, that the investigation into the Philippine situation be deferred. Oh. Ito malupit dito mga kababayan. Dito lalong nalaglag si Duterte. Kasi mga kababayan, 2021, nag-apila yung Pilipinas sa ICC na i-deferred, no? I-postpone yung investigasyon. So ang tanong dito mga kababayan,
Kung walang jurisdiction kung walang jurisdiction po ang ICC sa Pilipinas, bakit kayo pumunta sa ICC nung 2021 para i-deferred po yung investigation? Nakuha niyo yung point? Akala ko ba walang jurisdiction? Ba't pumunta kayo ng ICC noong 2021 para i-deferred yung investigation? Kasi kung wala talagang jurisdiction ng kung wala talagang jurisdiction ng kung wala talagang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, dapat hindi na kayo pumunta doon. Pumunta kayo 2021, no? Panahon ni Digong ito. Oh. Ito yung hindi masagot ng mga DDS eh. Sinasabi ng mga DDS, hindi naman yun eh. Wala naman jurisdiction ng ICC sa Pilipinas eh. Bakit ng 2021, pumunta kayo sa ICC, pinapa-defer din nyo yung investigation? Kung wala palang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, dapat binaliwala nyo na lang yan. Oh. Sabi ko eh, sabi pa dito. Ito, palapit na palapit. On 24 June 2022, the ICC prosecutor submitted a request to resume the investigation to the situation in the Philippines pursuant to Article 18. So, June 2024, si PBBM na ba to? Hindi pa pala, hindi pa. Kasi June 30 si PBBM, di ba? Okay. Ito na, 2023, si PBBM na to. On January 26, 2023, the pre-trial chamber issued its decision authorizing the prosecutor to resume the investigation into the Philippines situation pursuant to Article 18 of the Rome Statute. Diba? The judges considered the 8 collective victim representation submitted on behalf of 293 individuals and 366 families who all supported the prosecutor's request to resume the investigation. So, ibig sabihin ng mga kababayan, 2023 pa lang, January 2023, di ba, nakapag-coordinate na po yung pamilya po ng biktima ng ICC, ay ng drug war. Ayun ang ano ko eh. Ito pa, palapit na palapit. On February 23, the government of the Philippines on Article 18 decision and on March 2023, their appeal brief was filed. So nagano pa pala sila, no? Nag-file pa pala nung 2023, no? On 18 July 2023, the appeals chamber confirmed by majority the authorization given by pre-trial chamber to the ICC prosecutor to resume investigation in the Philippine situation. The majority composed of si judge, mabasa ang daming judge, dismissed all grounds of appeal invoked by the government of the Philippines in doing so. So they will also look into the account of view and concerns expressed in behalf of 350 individuals. So tuloy-tuloy pala mga kababayan yung kaso, ay yung investigasyon. So wala na to. They went to ICC to play safe but it's too late already. Di ba? So ngayon mga kababayan, malinaw mga kay-Streetwise, no, na yung ICC po talaga ay nakamonitor. Kaya doon sa hiling ng mga ibang congressman, okay lang yan, walang problema yan. Yung mga congressman na humihiling na magbigay po ng transcript yung Senate sa ICC, actually para sa akin medyo parang parang unnecessary na kasi yun eh. Kasi unang-una, public ano yun eh. Yung ginawa ni Duterte sa Senate, public hearing yun. Buong mundo naka-access doon. Di ba? Buong mundo naka-access doon sa hearing na yon. So kung may transcript man na kailangan, andun na yung video lahat eh. Di ba? So ayan, di ba? So yan. So at least ang gusto natin sabihin dito, dahil po doon sa ginawa ni Duterte na imbis na makatulong sa kanya yung pagpunta niya sa Senate, lalo pang napasama. Akala ng mga DDS nung una, palakpakan yung mga buwakan ng ina eh. Woo! Galing! Galing ni Katay Digong. Katay Digong is the beast. Palakpakan pa sila doon sa plenary eh. O, di ba? Nabawal naman. Kita nyo ha, kung gaano kabastos yung mga DDS ha. Sabi ni Duterte, pag ako naging presidente ulit,
gagawin ko pa rin yung ginawa ko dati. Tapos yung mga bobong mga DDS, yung mga bobong mga DDS nagpalakpakan. Sabi sa inyo, mga bobo yung mga yan eh. Ito yung mga bagay na dapat hindi na pinapalakpakan at hindi dapat tinotolerate, naging normal na. Oh. So wala, finish na to. Finish na to. Konting push na lang ito. At doon sa mga nagsasabi na bakit ayaw papasukin ni PBBM yung ICC, ako naniniwala kung tactics yan eh. Tactics yan. Kasi kung una pa lang kasi mga ka-streetwise, una pa lang kasi mga kababayan, kung ayaw talaga ni Presidente Bongbong Marcos na papasukan yung ICC, dapat, nung December 2023, dapat hindi na niya pinapasok sa Pilipinas. Naalala nyo ba to? Teka lang, bago tayo magtapos, no? Papakita ko lang to sa inyo eh. Baka nakalimutan lang natin to eh. Para mapaalala ko sa inyo. So, balik tayong Google. Parang si Bato lang, no? So, ICC, Philippines, vacation. Tingnan natin ha, kung makukuha natin kaagad ng isang search. Ito na ba yun? Wala. Hindi ko nakuha ng isang search, pero malamang alam nyo to. Hindi ko nakuha ng isang search eh. Pero alam nyo naman to. Di ba? Nung December 2023, sabi ni Presidente Bongbong Marcos, pwedeng pumunta yung ICC dito. Pero hindi kami makakapagtulungan. Ang gagawin lang ng ICC dito, pwede sila magbakasyon, pwede sila bumisita sa Pilipinas, pero hindi namin sila tutulungan na mag-imbestiga. So, pinapasok mo pa. Naniniwala ba kayo doon? Di ba sabi ni PBBM yun, di ba 2023 yun, December, naalala ko yun. Papasukan yung ICC, pero para magbakasyon lang. Pwede ba yun? Anong gagawin ng ICC dito sa Pilipinas? Pupunta ng Boracay? Kaya galit na galit si Bato doon eh. Ba't nyo naman pinapasok, Mr. President? Sabi niya ganyan. Oh. Kaya ako naniniwala, meron akong high hopes dyan. Na ang problema kasi sa ICC mabagal. Ayun talaga yun. Pag nandyan na po talaga yan, dyan po natin makikita kung ano talaga yung stand ng Presidente. Kasi kung talagang ayaw talaga ng Presidente na papasukan yung ICC, dapat in the first place, nung December 2023 pa lang, hinarangan niya na po sa airport yan. Eh, nagsalita si PBBM eh. Pero siya na pumunta dito, pero hindi kami makikipagtulungan sa investigasyon. Naalala nyo yun, di ba? O, di ba? So, yun mga ka-streetwise to. So, maraming salamat sa inyong lahat. So, thank you po, no. Umabot ako ng 800, no. So, bumabawi lang po talaga ako, no. Kasi 2 weeks ako hindi nakapag-livestream ng maayos, no. So, maraming salamat mga kababayan. So, kita na lang ulit tayo sa susunod na video, no. So, kayo nga pala sa Team Replay, anong masabi nyo nga po dito sa development po ng ICC? Kayo ba, naniniwala ba kayo na papasok yung ICC dito? O ako talaga personally, nababagalan po ako. Nababagalan po talaga ako sa ICC. Sana bilis-bilisan na nila. Ayun lang po yun. So maraming salamat mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa Team Replay tsaka bukas.